Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. And shout out po sa lahat ng ating channel subscribers, followers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. And may God bless us all. May God protect the Marcos administration from the forces of evil, the likes of Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. So ang pag-usapan natin mga kababayan, ito palang si Senator Bato, no? Sinasabing gusto siyang magpakupkup sa Senado. Pero may isa palang player dyan. May isang actor na nakikiusap on his behalf. At ganoon din po, ang Pangulong Marcos ay sumagot sa mga patutsada sa kanya na political persecution, political motivation. Pero prior to that, gumamit na naman po ng tatay card ang walang hiyang mayor ng Davao City. Ang isang wake and bake na mayor ng Davao City. Okay, so unahin natin mga kababayan, ito pong isang player na nakikiusap sana kay malditang Senate President Chis Escudero tungkol dito kung pwedeng kupkupin ng Senado si Bato kung sakaling may lalabas ng ICC arrest warrant through Interpol. Sabi po dyan sa politiko, sana kupkupin muna Bato de la Rosa's wife as Chis Escudero to protect him from ICC arrest. Ayun po yung isang aktor. Inamin din ni Senator Bato na yung asawa niya tried to call the Senate President para po makiusap siguro na kung maaari protektahan muna ang kanyang asawa at iwag i-turn over, no, kung ano man ang pagpupumilit ng executive department, wag mo nang i-turn over si Bato sa Interpol. Ayan po yung sabi ni Bato. Bato revealed in an interview on Wednesday that his wife Nancy was trying to call Escudero to appeal that the Senate be De La Rosa's refuge over an ICC warrant is issued against him. Quote, hindi ko pa nakakausap si SP, pero tinawagan siya ng misis ko. Nagtanong si misis sa kanya kung anong mga kwan. Hindi sila masyadong nakapag-usap dahil busy si SP. Tumatawag yung misis ko. Ayan. De La Rosa has said his appeal to Escudero for the Senate to leadership to protect him for an impending arrest warrant for crimes against humanity. The Senate can serve as refuge to its members faced with warrant of arrest, but they can only be protected from arrest when Congress is in session and when the alleged crime is punishable by not more than 6 years imprisonment. Hanggat kaya ng Senate President, nakupkupin niya muna ako, hindi niya muna ako isurrender kung may warrant of arrest now. So ayan po yan, no? Tinakbuhan pa rin ni Bato, hindi lang ang Senado, kundi po ang Supreme Court kung maalala nyo. Nang hingi po siya ng petisyon doon, nagfile siya ng petisyon na sana wag siyang ibigay sa ICC. Akala ko ba Bato matapang, ulit-ulitin natin to. Di ba yung may press con ka dati na galit ka, sinasabi mo, Trillanes, kung gusto mo, ikaw pa ang magpusa sa akin. Sige, bilisan mo! Ayan, darating at darating po yan. No? Yung sinasabi po ng PMP, they are ready to assist. No? They have a template, kung sakali mang manghingi ng tulong ang Interpol, no, hulihin yung mga iba pang mga kasangkot ni Duterte sa kanyang Peking drug war. So yun po, no, mga kababayan, yun yung another player pala, no, na yung asawa ni Bato na si Miss Nancy tumatawag kay SP para po manghingi ng tulong kung sakasakaling lumabas nga yung arrest warrant ni Bato, kupkupin siya ng Senado, i-shield siya, wag siyang ibigay, protektahan ang isang senador ng bansang Pilipinas, mga kababayan. Di ba ang galing lang? Ano kayang magiging reaction nyo dyan? Tama ba? Sabi doon, ang Senado ay pwedeng gawin yon as long as ang Kongreso ay nasa sesyon at ang punishment ng crime ay hindi
lalagpas ng 6 years. Ayun po sabi, pwede siyang maprotektahan. Ganun naman ang history ng Senado, may mga senador, di ba dyan? Ngayon, mga kababayan, balikan natin itong si Basti Duterte. Sa isa nating vlog, no? Sinasabi ni Basti Duterte na ang Pangulo ay will never be loved. Hindi daw siya mamahalin ng mga taong tumatawag sa pangalan ni Rody Duterte. Ay, totoo naman yun. No? Paano mo mamalahin si Pangulong Marcos kung ang allegiance mo ay sa Duterte? Paano mamamahalin si Pangulong Marcos kung ikaw ay bulag na bulag sa mga Duterte? Di ba? O ngayon, kaakibat pala dyan mga kababayan, minura niya po pala. Minura niya ang Pangulong Marcos. Curse Akala ko kinulam Sinumpa Yung pala, minura. Sorry naman mga kababayan, no? Minura niya ang Pangulong Marcos at siya po ay nag-remind pa sa Pangulong Marcos. Nag-remind pa siya sa Pangulong Marcos na kung hindi daw sa tatay niyang si Digong, hindi daw po mapapalibing sa libingan ng mga bayani ang yumaong Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Dahil daw po may utang na loob ang Pangulong Bongbong Marcos dahil doon, bakit mo ginanon ang tatay ko? Pinalibing ng tatay ko ang tatay mo, pero ang ginawa mo, pinahuli mo ang tatay ko. Kumbaga, sinusumbatan niya, wala kang utang na loob, PI ka. Ganun po ang sabi niya. PI ka. Yun po yung speech ni Duterte doon sa kanilang 88 araw ng Davao. Ayan. Minura niya po at nagsumbat siya. Kung hindi sa tatay ko, hindi mapapalibing ang tatay mo sa libingan ng mga bayani. Pero anong ginawa mo? Wala kang utang na loob. Salawahan ka, traidor ka. Pinakulong mo ang tatay ko. Bakit pinakulong ang tatay mo? May arrest warrant May kaso. So, ibig sabihin, hindi susundin yon. So, ibig sabihin, baliwalain lang ng pamalaang Marcos ang request ng Interpol. Ganon kayong mga Duterte. No? Hindi kayo marunong sumunod sa rule of law at sasabihan mo nito, bakit? Yung mismong tatay mo ba ang nagdesisyon, siya ang naglabas ng desisyon na pwede nang ilibing sa libingan ng mga bayani ang yumaong Marcos Sr.? Di ba ang Supreme Court mismo ng Pilipinas, nagkataon lamang na ang tatay mo, Basti Duterte, ang presidente. Kung ayaw ng tatay mo, anong magagawa ng Marcoses? Di ba? Pero ang tatay mo, dahil na rin sa utang na loob niya kay Amy, dahil malaki ang tulong ni Amy at Marcos loyalist sa tatay mo. Di ba? Quits. Quits lang. Nakinabang ang tatay mo sa Marcoses. O anong binalik ng tatay mo? Di ba quits lang? O ngayon, ibahin mo ang Pangulong Marcos. Ang Pangulong Marcos namamahala, naggo-govern based on the rule of law. Kung ikaw hindi ka marunong kumilala sa rule of law, edi wala kang kwenta. Wala kang kwentang leader ng Davao. Ang gusto mo, utang na loob. Ngayon, kahit na ano pang sigaw-sagaw mo dyan, kahit na ano pang isumpa mo, murahin mo, pagbantaan nyo ang Pangulong Marcos, so be it. Iris wariris, ika nga. Sinunod lang ng pamalang Marcos kung ano ang nararapat. Pero kayong mga Duterte at mga minions nyo, mga ano kayo, unruly kayo Unlawful ang nasa utak ninyo. Puro karahasan ang gusto ninyo. Nagpapaawa pa kayo. You are playing a victim card. Ayan mga kababayan, kaya huwag kayo manumila dito. No? Kaya tingnan nyo, minura niya ang Pangulo, ganyan sila. Yan ang gusto nilang ipakita sa mga mamamayan, sa mga kabataan, sa mga musmus na pag-iisip, na okay lang magmura ng magmura in public. Kaya nawawala ang moral ascendancy ng mga kabataang Pilipino dahil sa mga Duterte. Digong enabled cursing sa mga kabataan. Wala silang magandang na iturong magandang halimbawa, lalong-lalo na sa mga pagrespeto, paggalang, no, sa mga kapwa Pilipino. Murahin lang ng murahin dahil si Digong palamuraw. Ayan po ang nagisnan ng mga kabataan. Pati mga anak niya, wala ring modo, no, walang pinag-aralan, di ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? No? Minura po at ni Basti Duterte ang Pangulo at nire-remind na may utang na loob ka dapat sa amin. Wala po.
Wala pong utang na loob ang Marcos sa mga Duterte, bagkus mas malaki ang utang na loob ng mga Duterte sa mga Marcoses. 'Di ba? Hindi mananalo si Digong noong 2016 kung walang Marcos loyalist. Oh, at ganun din po, yung may bahay pala ni Senator Bato ay tumatawag kay Senate President Chis Escudero na kung maaari, ikupkupin muna si Senator Bato kung may sakaling lalabas man na warrant of arrest sa kanya ng ICC through Interpol. Pero sabi ng kapulisan, wala pa naman silang nare-receive. Pero in the future, sila po ay handa. Okay, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.